Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiusa, walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom ka talagman, kalisod batukan. Amo mahon edukasyon, kalinaw kinaiyahan. Negosyo, turismo, Trabaho, magmalahot tayo. ekonomiya, agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan, walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao. Mayong buntag dakbayan sa Davao ug welcome na pod sa programang The Best Pamares sa inyong pamahaw nga puno sa inspirasyon, impormasyon ug mayong balita. Ug syempre upa na pud kita karon sa ato ang maanyag nga Butyanan Davao 2025. Welcome back sa Madayaw Davao, Miss Rebecca Gail Celis. Hi Bex. Hi, maayong buntag no sa atong tanan. It's good to be back here sa Madayaw Davao. Madayaw ug maayong buntag sa ilabi na sa atong viewers karong buntaka. Tutok lang kanunay kay ubay-ubay sab ang kalihukan sa lokal nga panggamhanan ang among ihatod karong buntaga. Apan una kina Becca no, mangumusta sa ko sa imong kumusta man I believe busy na kayo ta sa ato ang mga ganap this time, especially karon. It's Duao Davao Festival season. That's sa right, mga Sai, ganap no? natin dyan. Especially karong gabi, no, we have our Reyna ng Davao 2026 Grand Coronation Night sa RMC Arena. 6 p.m. na siya, so magkita-kita kita dito sa... Ato ka dito Bex. Siyempre naman, ba? Ito dito. Yes, og Davaoenyos magkita-kita taon niyang gabi. And of course, this Saturday, ipahigayon sa Chinatown Crawl and of course, Art Walk Crawl. So, sa mga Davaoenyo na buot maglakaw-lakaw, mubisita sa Davao City, this is your chance to grab this opportunity to join the Christmas Crawl, the Art Month Crawl. Ayan, and of course, karong Domingo, no, magkita-kita usab ta. 3 p.m. ka na sa atong Pride March. Siyempre, because June is also our Pride Month. O
In celebration po sa Duaw Davao, ato ang ma-witness no, ang atong LGBTQIA community nga magpasigarbo gikan sa Rojas na siya hantod diri sa San Pedro Street. See you mga Davaoenos this coming Sunday. Let's go, Bex! That's right, sayog para sugdan ang atong mga balita karong bunta nga ubay-ubay ka mga magtiayon ang opisyal nga gikasal atol sa kasalan sa barangay nga gipanguluhan mismo ni Vice Mayor Rigo Duterte. Dugang detalye, ani ang report. Dungan nga nagbinaluay og aydu ang 47 ka mga magtiayon nga opisyal nang nagkahiusa pinaagi sa programang kasalan ng barangay sa Barangay Katalunan Pequeño sa lokal nga panggamanan sa Davao. Gipanguluhan ni mismong Vice Mayor Rigo Duterte II ang maong seremonya. Ako gikasal man ko 2022. Ang sulti sa akong amahan sa kuha, ang Congressman Pulong, ayaw jud og away tungod sa kwarta. Mao jud ay makadaot. Anang dali ra masturyahan. Ikadua, ang dangin na jud ng bisyo jud. Siyempre, kasi makita paglain ng asawa, bana, di kaya na lang. Focus sa pamilya. Gawa sa libreng kasalan, mihatag sab og palipay ang City Government of Davao sama sa grocery packs ug cash assistance. Samtang gikalipay sa magtiayon nga si Jenica ug Rene Boy ang oportunidad nga nakasal sila human sa ilang pinag-uban sulod sa upat ka tuig. Very thankful jud kay ko sa ako ang mamagpapa kay naapod sila. And sa mamagpapa pud niya na mama na pud nako. And also salamat pud kay ko no kay sa mga taong nitabang pud sa ako adari sa pag-guide sa ako and very thankful po kay ko sa Barangay Katalunan Pequeño kay og wala sila program na ingani kay siguro di pa jud may makasal karon. Very thankful po kay ko kay Ma'am Inday then sa kay Kapitan sa mga kagawad po sa Katalunan Pequeño and also sa mga Duterte po. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Igloria. Gipadayag sa Davao City Health ngadto sa publiko nga base sa ilang naobserba dako ang paggunhod sa kaso sa dengue karon sa syudad. Butang nga di angay kikabalaka sa mga Davaoenyo. Alang sa dugang detalye kini ang special report ni Simon Abarsolo. Mikunhod og 61.53% ang mga kaso sa dengue sa Davao City gikan Enero hangtod Mayo 2026 kumpara sa samang panahon niadtong 2025 sumala sa datos sa Davao City Health Office. Sa unang 5 ka bulan karong tuig, 644 lamang ka kaso ang natala sa syudad, mas ubos kumpara sa 1,674 ka kaso nga nakarecord sa samang yugto sa miaging tuig. Mato ni Melodina Babante, ang Program Manager sa Tropical Diseases Prevention and Control Unit sa CHO, ang pagkunhod sa mga kaso mahimo resulta sa nagpadayon nga pagpatuman sa City Ordinance number 0401-20 series of 2020. Ang atuang current status sa dengue sa Davao City, i-compare nato last year, same period, same month from January to May, nakatala ta sa una og 1,674 cases with 17 deaths. So 1,674 og 17 ka namatay. Pero karon tungod siguro sa pagkinabangay sa tanang Davaoenyo, dili lang ang ato mga city government agencies, kundi ang ato ang community mismo. Naana lang ta from January to May, naana tayo 644 with 7 deaths. So wala kakabot o 1,000, pero dili lang yung gihapon magpakumpiyansa tungod kahit ulan-ulan. Lalo na ang mga barangay sa 3rd District, diha ang focus sa ang mga activity kay tungod sila ang galing na ulanon dito ang Kalinan, Baguio, Tumbok, Marilog. So
So dito po ang atong mga ubay-ubay nga kaso. Ang maong ordinansa nagmando sa barangay base nga pamaagi batok sa mga sakit nga dala sa lamok pinaagi sa paghimo sa barangay Mosquito-Borne Disease Task Force sa matag barangay. Gipasabot sa buhatan nga dako ang natabang niini sa pagpatuman sa mga aksyon sa komunidad aron malikayan ang pagdaghan sa lamok ug mapugnan ang pagkaylap sa dengue. Kana lang ang pagtinabangay, mahimo nato nga mapakunhod nato mas lalo pa ang atong kaso sa dengue. Dili mahimo sa usa ka tao, sa usa ka ahensya, kundi mahimo ni nato no nga masustain nato ang kaso nga baba sa atong pagtinabangay. Gidasig sa maong buhatan ang mga dabawenyo nga magpabiling limpyo sa palibot, hustong magbulag sa basura, huwag tangon ang mga posibleng pamugaran sa lamok ug magpakonsulta dayon sa labing duol nga health center o ospital kung adunay mga sintomas sa dengue. Alang sa Madayaw Davao Special Report, kini si Simon Abersolo, Madayaw Davao. Nangita ba kag lugar nga pwede ka makabasa, maka-research, maka-study ug maka-access og free internet sa usa ka hilom ug komportable nga palibot? Good news mga Dabawenyos! Ang Davao City Library and Information Center o DCLIC naghatag online laing serbisyo alang sa mga estudyante, professional o ingon man mga senior citizen atong isgutan kung unsaon pagkuha og library card sa Davao City Library and Information Center. Una, adto sa front desk o reception area sa ground floor sa DCLIC nga nahimutang sa C. Bangoy Street, Ponciana, Davao City. Umani ini, mag-attendance o magparehistro una sa visitors logbook sa library. Step 2, mangayog application form gikan sa staff ug siguraduha nga kompleto ug sakto ang impormasyon. Step 3, kinahanglan magdala kag valid ID ug mag-andam og 100 pesos para sa PVC library card nga valid sulod sa usa ka tuig. Apan kung magbasa ra ka sulod sa library sa usa ka adlaw, nausab sila paper pass o stub nga nagkantidad og 30 pesos. Step 4, human sa bayad, kinahanglan nimo i-upload ang imong digital photos sa dclicrenewal@gmail.com alang sa pagproseso sa imong library ID. Step 5, human sa proseso, pulata lang ang pag-release sa imong physical library ID nga kasagarang available sulod sa 3 hangtod 5 ka adlaw. Pwede usab mag-monitor sa ilang official Facebook page alang sa mga update. Unsa ba ang benepisyo sa library ID? Una, maka-access ka sa computers o internet sa 4th floor sulod sa usa ka oras. Pwede ka makahulam og libro og madala kini sa inyong balay. Masayon usab ang pagsulod ug paggamit sa mga pasilidad sa library. Apan hinumdumi, kung mahulam kag libro, kinahanglan adunay guarantor nga regular government employee ug mopirma kauban nimo sa request slip. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo nimong bisitahon ang official Facebook page sa Davao City Library and Information Center o bisitaha ang ilang opisina. Dabawenyos, atangi sa pagbalik sa Madayaw, Davao. City Government of Davao ang nagpaabot og tabang sa mga lugar na apektuhan sa 7.8 magnitude nga linog. Palarong pambansa athletes, di pasidunggan sa lokal nga panggamhanan. Ang nahitabong selebrasyon sa gipahigayong Child Development Workers Day Celebration dinhi sa Dakbayan atong Siron unya. Kini uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayaw, Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Dabawenyos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit ug mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report.
Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo, lakip na mga unattended baggage. I-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahuan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, doon na ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Sanglit kadaghanan, nagpuyo sa mga earthquake danger zone. Importante nga hisgutan sa matag pamilya ang mga angay buhaton panahon nga maglinog, kini aron dunay dakong tsansa nga maluwas sa peligro. Sa pagplano, gikinahanglang mag-identify o mag-designate og lugar asa luwas kataguan sama sa lig-on nga furniture o lamesa. Kung makita sa ulahing linog nga natala, ubay-ubay ang nasamdan sa mga natagak nga kisame o ubang butang nga gikan sa taas o nakabitay. Drop, cover, and hold. Kini ang pinakaimportanteng buhaton samtang nagapadulong sa mag-iila nga safe places hangtod sa luwas na nga makaabot sa gawas, ilabi na kung miundang na ang pag-uyog. Hinumdumi nga likayan ang pagpaduol sa mga bintana o daghang bildo o samin nga pwedeng mabuak atol sa linog. Pag-andam og flashlight or go bag aron dunay daling mabitbit pagawas panahon sa emerhensiya. Ang go bag dunay unod nga essential items panahon nga gikinahanglan kung mubakwit panahon sa kalamidad. Kung ikaw nakagawas na sa balay o establisimento, pangita og clear spot nga layo sa struktura, poste ug punuan. Kung ikaw nagmaneho og sakyanan dihang naglinog, hunong sa usa ka luwas nga lugar. Kung nahumana ang pag-uyog, expect nga adunay aftershocks. Susiha ang kaugalingon, ang kaubanan, kung unsa ang kahimtang. Susiha ang palibot kung dunay sunog ingon man ang posibleng danyos sa building o panimalay, una mobalik sa sulod. Mipaabot og tabang lokal nga panggamahanan sa Davao sa mga lugar na apektuhan sa 7.8 na magnitude nga linog. Ang dugang detalye sa report ni Lawrence Igloria. Nagpadayon ang City Government of Davao sa pagpaabot og tabang sa mga komunidad nga grabeng naapektuhan sa 7.8 magnitude nga linog miaging semana. Lakip dinhi ang General Santos City, Sarangani ug Jose Abad Santos. Gani gidala sa dakbayan sa Davao ang 4,000 ka boxes sa welfare goods ug 3,000 ka mga bottled water aron matubag ang mga unang panginahanglanon sa mga apektadong pamilya. Yeah, so as always, that has been the practice magod of the city, no? The city is always ready to assist
assist. Karon naplastan nato ang mga panginahanglanon dito. That's why we are sending. But even before today nga deployment, last week, as early as last week, no, nag-assist na ta together with the Office of Civil Defense sa paghatod nato mga tubig dito sa mga affected areas, at the same time sa medical evacuation. Nangulo sa maong relief operation ang 42 ka mga personahe gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Social Welfare and Development Office, City Engineers Office, City Mayor's Office, Security Cluster ug uban pang mga frontline offices sa lokal nga panggamhanan sa Davao. Kabahin kini sa padayong suporta sa City Government of Davao sa mga relief ug recovery efforts sa mga lugar nga grabing naigo sa linog nga nakaapekto sa libo-libo nga mga pamilya sa tibuok rehiyon. Karon pag ato sa atong team dito, they will assess, no, they will coordinate personally sa atong sa ilang mga counterparts sa CDRRMO dito, sa CSWDO, and based on that assessment, ato po i-consider unsa pa yung mga need nato nga ang mahatod aside aning tabang today. Gipadayag usab sa City Government of Davao ang ilang pagpakabana ug pag-ampo alang sa kaluwasan ug hapsay nga pagbangon sa tanang mga komunidad nga naigo sa maong kalamidad. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Igloria. Mukabat sa dulan 200,000 ka mga senior citizen ang gilaumang makadawat og annual financial assistance karong tuiga. Ang dugang detalye sa report ni Lawrence Igloria. Gilauman sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA nga mokabat sa 200,000 ka senior citizens sa dakbayan sa Davao ang kwalipikadong makadawat sa annual financial assistance kon AFA karong tuiga. Sugod karong 2026 musaka na ngadto sa 2,000 pesos ang tinuig nga ayuda alang sa mga senior citizen nga mas taas og 500 pesos kumpara sa 1,500 pesos nga gipanghatag ni adtong miaging tuig. Ang pamaagi kung anong giusap nato ang pamaagi sa una, tungkol kay naglisod ang atong mga senior pag ato sa mga opisina. Bisang pagdaghan ta mga satellite office, pero limited paghihapon. Tungkol kay unom lang ang atong satellite sa whole Davao City. No? Kumpira mo sa population, sa katakot sa Davao City, 152 barangays. Mao na ang hinungdan ni tagaan atong authority ang mga captain president na muna yung represent in behalf of the members. Captain President, unsa kay ilang represent? Unang-una, kadtong pagdala sa mga ID na kinahanglan kambihan sa mga sakop, ihatag na ito na dito sa mga Captain President. Dili na kinahanglan ang mga members pati sa itong office. Tungod na dili gihapon na itong makomodate, na problema nila sa panahon o nga gastos. Moto, ang ilang presidente, tagaan na ito o authority nga kamo na yung magdalatan ng diri. Aron mapadali ang proseso sa pagparehistro, nakiktambayayong ang OSCA sa mga presidente sa Senior Citizen Chapter sa matag barangay. Natabangan usab sa bagong sistema ang mga senior citizen nga wala ma-appeal sa miaging listahan tungod sa kakulang sa affiliation sa mga organisasyon ug uban pang issue. Ang adunay clerical errors sa ilang record yang nga mokuha og sertipikasyon gikan sa OSCA aron makapangayo gihapon sa ilang ayuda. Samtang adunay pahinumdum ang OSCA ngadto sa mga kwalipikadong senior citizens nga beneficiaryo sa Expanded Centenarian Act, ilabi na katong nag-edad og 80, 85, 90, 95 ug 100 years old. Karon panahon na taghantag og naka-schedule na release. Unahon ako tong duol na ang atong ICA katong Expanded Centenarian Act law nga na magkobra og 10,000. Nag-edad og 80, 85, 95. Kadtong naka-apply na sa atong program na ma-release karong June 23, 24 at 25 sa tulo ka district. Pwede na mo mag-inquire sa atong office kay naa na ang mga pangalan sa makadawat. Kato nag-birthday kutob sa May 31 na naka-apply na, na-approve na. O katong last year, o katong nag-birthday sa 2024 na naka-apply itong first quarter, ang atinday na ito, March 31, ang inyong mga pangalan na nasa atong office. Pwede na mo inquire ang direct member of the family or representative para mahibalaan lang na naanday inyong pangalan. Pwede na mo ato sa venue sa naka-schedule sa June 21 at 23, 24 at 25 sa NCCC Mall, Buhangin. No? Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Igloria. Mismong gitambungan ni Vice President Sara Duterte ang pagkahiusa sa Davao City apol sa ika-128th Independence Day celebration sa nasod. Dugang detalye sa report ni Potot Maranyon.
Gipangunahan ni Vice President Inday Sara Duterte ang selebrasyon sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan sa Pilipinas nga gipahigayon sa Rizal Park ning Dakbayan. Ang selebrasyon gisugdan pinaagi sa usa ka flag raising ceremony dayong gisundan sa usa ka wreath laying nga gipangunahan ni Vice President Duterte kauban si 1003rd Brigade Commander Brigadier General Christopher Diaz. Sa mensahe ni Vice President Duterte, gihatagan niini og duot ang kamahinungdanon ug importansya sa soberanya ug paghiusa nga importante aron magpabilin nga gawasnon ang mga Pilipino. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Nagpadala sab sa iyang mensahe si Mayor Sebastian Baste Duterte nga gipaabot ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte. Gipunting niini ang dakong importansya sa paghatag og pagtahod ug pasalamat sa atong mga bayani. Kinsa mihatag og sakripisyo aron maangkon ug matagamtaman nato karon ang kagawasan nga atong nasinati isip usa ka nasod. While our forebears fought for independence with pens, bolos, and muskets, we are called to defend it through the power of education, social responsibility, good governance, and empowered citizenry. Mitambong sab sa maong aktibidad ang mga miyembro sa Diplomatic Corps, mga konsehal, department head sa LGU, security forces, empleyado sa lokal nga panggamhanan ug uban pang mga opisyal ug bisita sa maong kalihukan. Isip pa si dungog sa mga bayani nga nakigbisog alang sa kagawasan sa nasod. Tema karong tuiga, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan nga nagpasabot sa paghinumdum sa atong kagahapon. Pasalamat sa kagawasan nga atong natagamtaman ug pagtinabangay alang sa mas maayong kaugmaon sa nasod. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Mukabat sa kapin 80 ka mga mabdos ang mitambong sa Buntis Congress ug nakapahimulo sa nagkadahiyang libreng serbisyo gikan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa City Health Office. Lakip sa mga serbisyong gitanyag mao ang prenatal check-up, laboratory examinations, health consultations ug mga health education sessions nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahimsog sa mga inahan ug ilang mga anak. So importante gyud kaayo no nga makatambong sila sa amo ang mga lectures na ginapahigayon diri sa health center kay syempre labi na tong mga first time ma'am para kabalo po sila unsa ang i-expect, kabalo po sila kung unsa ang mga risgo para matambagan sila o para ma-okay po ang ilahang pagbuntis o ang ilang pag-anak. And then amo ang po kung gina-stress habang buntis pa na dapat mag-breastfeeding. Kaya ang breastfeeding mao gyud ang breast milk mao gyud ang pinaka maayo na pagkaon para sa mga bagong bugso na mga bata. Mitambong usab ang Megasoft Hygienic Products Incorporation nga naghatag og libre nga diapers, wipes ug sanitary napkins alang sa mga mabdos nga inahan. Samtang ang Unilab bitanyag usab og libre nga mga tambal ug vitamins alang sa mga inahan ug anak niini. So our mission, we set a goal like this year mangita mi kailangan maka 10,000 buntis mi. So we have been participating to different areas in Davao City with the help of Mamuela and the City Health. So, ang among ginahimo is every time may Buntis Congress or kahit hindi Buntis Congress kanang prenatal day. So, if we can make it, so we go there. Yeah, so nanghatag mi actually is lampin pan sample, so medium. Actually, this is all available sa tanang mga supermarkets. And then we are also giving lampin newborn para sa tuang mga mommies para ready na sila kapag manganak na sila. We are also giving samples sa atuang grand adult diaper. Okay, so tanan na naka-enclose diri sa amuang eco bags. Dakuang pasalamat sa mga mabdo sa serbisyong ilang nadawa tungod kay makatabang kini sa ilang pag-andam alang sa luwas ug himsog na pagmabdos. Excited ko kay lagi para pod may bisag nana ko'y duha ka anak pero kailangan jud nato nga may balo pa nato ang unsay
ika ng instruction nila sa moa. Murag dako kayo ni nga tabang para sa moa nga isip usa ka inahan. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Gloria. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili ma-renew ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya o manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Superhero costumes ug eleganteng gown gibida sa Reyna ng Davao 2026 preliminary competition. Aniya ang detalye. Nagpakitang gilas ang mga opisyal nga kandidata sa Reyna ng Davao 2026 ato sa preliminary competition diin ilang gibida ang ilang kaanya ug kaalam sa lain-laing kompetisyon isip pagpangandam sa gipaabot nga Coronation Night karong Hunyo 19. I was born to be free. Usa sa nakapukaw sa atensyon sa mga Dabawenyo mao ang pagpasundayag sa mga kandidata sa ilang superhero-inspired costumes ug colorful runway attires. Ang bayan, ang reyna ng Himagsikan, Gabriela Silang. Forged by love and strengthened by sacrifice, Gabriela Silang's legacy lives on as a symbol of courage and leadership. Her unwavering resolve transformed grief into a lifelong fight for freedom and empowerment. Through this portrayal, Reyna 9 gracefully taking flight, Alwina inspires this portrayal of resilience, compassion, and self-discovery. Her wings symbolize the courage to rise above adversity and embrace one's authentic identity with confidence. Through this interpretation, Reyna 20 honors a heroine whose greatest strength Misalang sab kini sa usa ka emoji questions and answer segment. Dugang paniini, nagtigi usab ang mga kandidata sa long gown competition diin ilang gipakita ang ilang elegance, grace ug poise samtang naglakaw sa entablado suot ang mga nagkadaiyang evening gowns. Working as an administrative assistant in an NYC-based fencing company and an admin
for Trans Youth Education. This is Sam Elisha Garcia, representing Barangay Indangan, and I am your Reina 4. LGBT Davao City Coalition Executive Committee, and also the founder and president of Building Understanding, Community Acceptance and Non-Discrimination Association, representing Barangay 76A Bukana. This is El Manuel, your Reina 6. Tangi ang Reyna ng Davao 2026 Coronation Night unyang gabi sa RMC Petrogas Arena Gym. Para sa Maneo Davao, ako si Simon Amarsolo. Kapin 130 ka mga Davao City palarong pambansa athletes gipasidunggan sa syudad atol sa 21st Davao City Council session sa sangguniang panlungsod. Aniya ang detalye. Gipasidunggan sa 21st Davao City Council ang mga estudyanteng atleta sa Davao City tungod sa ilang historic performance sa Palarong Pambansa 2026 na nagilusad sa Agusan del Sur. Atol sa iyang privilege speech sa gidayeg ni Councilor Antoinette G. Principe, ang Davao Eagles ug ang tibok delegasyon sa Rehiyon 11 tungod sa ilang dakong kontribusyon nga nakatabang sa rehiyon aron makuha ikatulong pwesto sa kinitibok ang standing. The success of our student athletes demonstrates that when education and sports development are given equal importance, we empower young people not only to compete, but to excel. We create opportunities for leadership, character formation, and lifelong achievement. Nakasakpit ang Davao Eagles og kinatibukang 100 ka mga medals nga naglangkob sa 34 ka mga golds, 32 ka mga silvers ug 34 sab ka mga bronzes. Gold medalist po sa shot put, F54 and F57. And ang experience po na ako sa palaro kay happy po as a two-timer palarong pambansa. And thank you po. Salamat po sa akong coach nga nagtulo sa ko. Kung dili po tungod sa yaha, dili ko mabot sa palarong pambansa po. And kay God din po, thank you po. Lakip sab sa gipasidunggan sa konseho si Rene Baterbonia tungod sa iyang nahatag nga dakong dungog di lamang sa tibok rehiyon, lakip sab sa tibok syudad sa Davao. Dako sab ang kalipay sa duha ka ballroom athletes di nakasakpit lang kini ug daghan nga mga silver ug bronze medal atol sab sa dance sport category sa Palarong Pambansa 2026. Thank you so much po sa City Government of Davao sa always na support sa athletes sa Davao City, and we are very grateful po to have your supports and loving care. Para sa Maneo Davao, ako si Simon Amarsolo. Ato karong tan-awon ang nahitabong selebrasyon sa gipahigayong Child Development Workers Day celebration dinhi sa Dakbayan. Ang istorya pinaagi ni Potpot Maranyo. Sa atong komunidad adunay mga tawo nga hilom nga nag-alagad apan dako kaayo ang papel sa paghulma sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Sila ang mga Child Development Workers kung CDW nga walay kakapoy nga naggiya, nagtudlo ug nagatiman sa atong mga kabataan sa ilang unang mga tuig sa pagkat-on ug paglambo. Sa pagsaulog sa Child Development Workers Day karong tuiga, usa ka programa ang gipahigayon sa City Social Welfare and Development Office aron sila mahatagan og pag-ila
sa ilang mga bililhong kontribusyon sa pag-edukar o paghulma sa mga kinaiya sa mga kabataan sa ilang sayong pangidaron. Ngano importante ni siya kay sa tibuok tuig walay recognition ang ato ang mga child development workers. So karon one day lang we want to give them joy, we want them to give laughter, no, and be with other child development workers sa tibuok Davao City. Na feel sa ato ang mga child development workers that they are important because sila mangyud ang haligi sa early education. Sa maong programa, napili sab si Teacher Janeza Dorumal sa Talomo 8 District isip Best Child Development Workers 2026 tungod sa iyang talagsaong dedikasyon ug serbisyo nga gihatag alang sa mga bata nga iyang ginatudluan sa ilang barangay. Nahimong emosyonal si Teacher Janeza sa pag-ila nga iyang nadawat. Dako usab ang iyang pasalamat nga sulod sa 15 ka tuig ni ini nga nahimong child development worker. Nakita sa buhatan ang iyang dedikasyon isip usa ka magtutudlo. This award reminds us to continue giving the best and making a positive difference in the lives of the children and the families we serve. Thank you very much for believing in our work, for helping create a better future for the children we serve. Gipasalamatan usab sa buhatan ang 18 ka mga retiradong child development workers tungod sa ilang halangdong serbisyo ug dedikasyon sa pag-alagad sulod sa daghang tuig. Pinaagi sa ilang walay puas nga paningkamot, dako ang ilang natampo sa paghulma ug pag-edukar sa mga kabataang Davaoenyo, ilabi na sa ilang unang tuig sa pagkat-on. Ang ilang mahinungdan nga papel nagpabiling kabahin sa kalampusan sa daghang kabataan nga ilang natabangan ug nagiyahan sa husto nga dalan. Malipayon sab si Teacher Marilyn Julian, usa sa mga retiree, 39 ka tuig nga nagserbisyo si Teacher Marilyn isip usa ka CDW. Mapasalamaton kini nga sila nahatagan sab og pag-ila sa ilang nabuhat alang sa mga bata. Matud pa niini nga dili lalim ang mahimong usa ka child development worker tungod nang ginahanglan kini og taas nga pasensya ilabi na sa mga bata nga ilang nga ginatudluan. Sa primero yun na maglisod yung kag-adjust pero makadugay alam na gyud nimo ang mga bata no kinahanglan gyud magtutukan ang ilang panginahanlon ang pagmahal isip ikaduhang ginikanan sa amo ang eskwelahan. Nagpakita sab sila sa ilang mga talento sa pagsayaw pinaagi sa gipahigayong usa ka retro dance competition. Nahimo kining bibo ug makalingaw nga pasundayag. Din nag-enjoy gayod ang tanang mga performer gikan sa matag distrito. Samtang nasakmit sab sa Toril Beat District ang kampyonato, diin nakadawat sab sila og cash prize. Dinhi sa dakbayan sa Davao, anaa sa kapin 700 ang CDW ilawom sa CSWDO nga nagpadayon nga nagahatag sa ilang serbisyo matag barangay. Dako ang ilang responsibilidad ngadto sa mga bata nga ilang ginatudluan. Sanglit, nagsilbisab sila nga ikaduhang ginikanan. Sumala pa ni Bodasi Saloma, Federation President sa CDW, dakong dungog alang kanila ang pagdala sa titulo nga Child Development Mentors nga nagpadayon sa ilang misyon sa pag-andam sa kabataan alang sa mas maayong kaugmaon ug sa pagpalig-on sa pundasyon sa edukasyon sa komunidad. But we play a most vital role both to our children as we call learners, as with our parents whom we serve as well. My encouragement is that let us unite sharing one another talents and time today. For we are so proud to be called child development mentors. Dako og bililhon ang papel sa mga CDW sa paghulma sa kinabuhi sa matag bata, ilabi na sa early childhood care and development. Pinaagi sa ilang dedikasyon og walay hunong nga serbisyo, nagpadayon silang mahimong inspirasyon sa komunidad og lig-on nga kaabag sa mga ginikanan sa paghulma sa maayong kaugmaon alang sa matag batang Davaoenyo. Tinuod nga dili pirmi makita ang ilang sakripisyo, apan ang ilang natampo makita sa matag batang nahimong andam ug malampuson alang sa musunod nga henerasyon. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao.
Ug mao kato naglangkob sa Madayaw Davao karong adlaw hatang ikununay ang mga balita o impormasyon matag semana live via Facebook, YouTube ug TikTok account sa Madayaw Davao. Be updated sa tanang mga mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayaw Davao ug ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Yes, Becca, no, but before ta manamilit sa atong mga viewers na masing nakay gusto i-promote, pasalamatan mga sponsors, go ahead. Syempre no, gusto na ko pasalamatan ng Eksena by Team Neo no sa ako ang wardrobe kanunay o sa Barangay 19B. Kita-kita ta dito sa inyong mutiya ng Barangay 19-B. O gusto po na ko pasalamatan si Dr. Jenny Adtuon, Dr. Jenny Aesthetics of Desire Davao for making me beautiful everyday. Ikaw, Sai. Yes po, magpasalamat po sa akong sponsor, no? For Pocari Sweat Philippines, ako mga pa-free run. See you sa mga fun run every Sunday and Saturday. And of course, our Dr. Wayla and Dr. Jenny Adtuon. Daghang salamat, Desire Davao. Alright, Davaoeños, ayaw kalimti. Musunod kita sa tanang balaod o pulisiya sa atong paggamhanan. Di maani kanunay, basta Davaoeño, disiplinado. Hangtod sunod episode, kini si Simon Abarsolo. Ug ako si Rebecca Gilcelis ug kini ang Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura, Infrastruktura palang buon. sa kauswagan walay Davaoeño nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao.